Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Pero bago ang lahat, naghihingi po ako ng sorry kung nung nakaraang gabi ay hindi ho natapos ang ating live at kagabi po hindi rin po tayo nakapag-live. Gawa na hanggang ngayon po ay wala pa ring internet connection dito sa bahay ko po mga ka-action. Ilang beses na po tayo nakipag-coordinate sa PLDT mga ka-action pero ang sagot nila inaayos pa ang areas natin gawa ng may technical problem daw mga ka-action. So wala po tayong magagawa kung yun po ang may problema nga po. So ito po para makapag-update lang po tayo, data na lang po ang ginamit ko para makapag-upload, para maka-update tayo sa ating komunidad mga ka-action, mga kakampeng. Kaya sa mga nagtatanong, wala po tayong internet connection. Kaya salamat po sa mga nag-PPM na nagtatanong kung bakit wala ho tayong live. Maraming salamat po sa inyo. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, pag-usapan lang po natin ito. Ang tanong po natin, hanggang kailan matatakot si Vice President Sara Duterte? Bakit mo naman nasabi, The Action Man, na hanggang kailan na matatakot si Vice? Kung natatandaan nyo po mga ka-action, ito si Vice President. Sa lahat ng mga issue na dapat sana itatanong sa kanya ng mga live stream media ho mga ka-action. Pero tila iniiwasan ni Vice ang mga katanungan ng live stream media, lalong-lalo na po sa mga issue sa kanya ho mga ka-action. So alam naman po natin na nasangkot si Vice na siya ang namuno ng Oplan Tukhang sa Davao na kung saan pinaratangan siya ni Arturo Las Cañas. Pero ano po ang kanyang ginawa? Nag-official statement lang po siya. Ngayon naman, sa mga issue ng iba, ano ba ang ginawa niya? Official statement pa rin siya. I think may tatlong official statement na po siya. So, ang official statement kasi mga ka-action, pangit po kasi yan. Kasi gumagawa lang siya ng video na kung saan walang magtatanong sa kanya kasi ginagawa niya lang ang official statement niya, di ba? Bakit ganito na lang ang ginagawa ni Vice? Umiiwas ba siya? Natatakot ba siya? Natanungin siya ng live stream media? Kung ganito lang naman ang isang leader, hindi ka pwede magiging public servant bilang opisyal ng gobyerno kung ikaw ay takot ka din pala na tanungin ng mga media. Sa mga politiko, natural lang po yan na may mga issue kayo. Kasi kung wala kayong issue, wala kayong ginawang masama. Di ba? Walang maitatanong sa inyo. Hindi naman siguro lahat ng tatanungin ng media ay mga issue sa inyo. Kung hindi, kung ano ang magagawa nyo sa mga problema na kinakaharap ng bansa ngayon. Di ba mga ka-action? So dito naman sa ama niya na si dating Pangulong Duterte, napapansin nyo po, noong rally ng Davao, galit na galit siya sa Chacha at no Chacha siya. Pero pagdating sa rally ng Cebu, bigla siyang nag-amo at sumang-ayon na siya sa Chacha basta economic provision lang daw. Ngayon naman sa rally ng mga KOJC sa EDSA ay nandun din siya at nagpahayag naman at muling binanatan si Mr. President Bongbong Marcos. Natutol naman daw siya sa nasabing Chacha dahil hindi daw siya naniniwala na economic provision lang daw ang gusto niyan. Kung hindi, pati political term na kung saan may mga opisyal na gustong manatili sa kanilang pwesto. Bakit ganito si dating Pangulong Duterte na iba-iba ang desisyon? Ito ba ay nadadala lamang sa init ng mga
mga realista ng mga KUGC. At ito pa mga ka-aksyon, dapat si Vice President Sara Duterte ay magiging neutral dahil nga po umiinit ang tensyon. Pero ano po ang ginawa ni Vice at ano ang ibig sabihin sa pagpunta ni Vice President sa nasabing rally ng mga KUGC? Di ba? Pinuna ng mga house leader natin ang mag-ama tungkol sa muling banat ni Duterte sa kay Mr. President Bongbong Marcos at sa pagpunta ni Sara Duterte sa nasabing rally. Ito po mga ka-aksyon, panoorin po natin ito. Pinalagan ng ilang kongresista ang mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos kaugnay sa charter change. Pinuna rin nila ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa prayer rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtutol sa pagbabago ng konstitusyon o charter change sa isang prayer rally sa Maynila kagabi. Pero kahit sabihin daw ng mga kongresista na economic provisions lang ang kanilang gagalawin, hindi raw malabong pati term limits ng mga politiko ay pakialaman nila. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Wag ninyong pumayag na mangyari. Ang mga banat na yan ng dating Pangulo, pinalagan ng House leaders. It's very clear, it's in black and white that we're only dealing specifically with the economic provisions. We have never discussed a single thing about anything na political, extension of terms. Sinabi po natin ang political chacha po. It will come when the economy is blooming, when the economy is better. May mga tao dito kayo. Binatikos din nila ang prayer rally kagabi na para sana kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kontrobersya. Prayer rally daw ito, pero bakit pinupolitika? The personalities who are there should be the personalities who are first and foremost na dapat nandyan na tutulong sa gobyerno para ayusin yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga political tension. Nakasasama rin daw sa ekonomiya ng bansa at mga sanay investors ang patuloy na paninira ni Digong sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman daw alam ng mga kongresista ano ang pakay ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo bilang crowd sa nasabing prayer rally. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, the former president na wag naman masyadong masipag yung banat siya kay President Bongbong Marcos because she is still his cabinet secretary for education. Inaasahang sa susunod na linggo, ipapasa na ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o ang Economic Chacha bago mag-Holy Week break ang Kongreso. Umaasa pa rin ang liderato ng Kamara na maipapasa pa rin ng Senado ang kanilang bersyon o RBH 6 kahit pa may ilang mga senador nang nagpahayag ng pagtutol dito. Nagbabalita. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping napanood na po natin at napakinggan na po natin. Tama po yung sinabi ng isang house leader. Dapat ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte ay dapat magiging neutral ho siya. Di ba? Kasi pangalawang ina siya ng gabinete. Although na ang nasasangkot ngayon sa kontrobersyal ay si Pastor Apollo Kibuloy na kung saan kaibigan ho nila at may utang na loob ho sila. Pero dapat bilang isang Vice President ay dapat magiging neutral ka po sa ganitong sitwasyon. Hindi yung pupunta ka doon na para bang kinakampihan mo na o kinukonsinti mo ang mga sa sinasabi ng iyong ama. Di ba? Pangit po yan tingnan, Vice President. Sa totoo lang. Kahit sino po, pero kaso nga lang, pagdating sa inyong mga taga-suporta, ay masayang-masaya na makita kayo na nandun dahil feeling nila ay suportado sila sa ginagawa nila.
Pero sa amin naman, pangit po yan. Kasi kayo po ay Vice President. Okay lang po sana kung hindi kayo opisyal ng gobyerno. Opisyal po kayo eh. Okay lang yan si papa mo kasi hindi naman opisyal yan. Private citizen po yan. Okay lang po yan. Pero ikaw po sana, magiging neutral ka sa ganitong sitwasyon, Vice. Di ba? At ito lang po ang masasabi namin, Vice. Sana humarap ka na po sa mga live stream media at handa kang sagutin ang lahat nilang katanungan. Ngayon, kung ayaw nyo naman po magpatanong dahil natatakot kayo, wala po kayong karapatan na maging isang leader. At sana sa susunod, kung ayaw nyo lang naman na matanong, wag na po kayong tumakbo sa anumang posisyon ng gobyerno. Diba mga ka-action, mga kakamping? Kayo na lang po ang humusga. So yun lang, din-share ko lang ho sa inyo. Muli, maraming salamat po sa pag-unawa nyo kung bakit hindi tayo nakapag-live stream. Hinihintay ko lang po ang ating internet, okay? So, din-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.